Lagi naman kayo nandito. Pero welcome po kila nanay. First time po nila rito makarating. Palakpakan po natin ng Diyos. Wala po kasi ako mamaya doon. Sabi ko baka pwede dito na lang sila mag-worship. I mean, nandun pa rin ako mamaya pero sa mga bata lang po. So, kaya sabi nila kanina, may ibang simbahan doon na nag-invite sa kanila pero loyal po sila sa Philippine Julian Church. Loyal po yan. Marami po talagang nagtatangka. Pero wala po silang nagagawa kila nanay. Amen. So, amen. Last time ang ating message is about what remnant needed the most. If naalala nyo pa. And then last week, we talked about summit preparation for remnants. And ngayon naman, yung title ng message natin, The Start is Important for Remnants. So, hindi naman tayo pagkakailan na mas marami sa atin talaga dito yung young people. Na konti lang talaga yung adult natin. Of course, yung adult ay sobrang importante po sa loob ng isang simbahan. Pero siguro tayo ay pinagpala ng Diyos in younger generation. No? So, yun yung ating pangahawakan. That's why yung mga message natin ngayon, it's more of remnants. Amen. So, sa ating introduction, 3 days, yung word, prayer, and evangelism. And then, pag-usapan natin yung nobody and nothing blessing. So, bilang isang remnant, ano ba yung pinakamagandang simula? Bilang isang pinili ng Diyos na nananatili, ano ba yung pinaka-importanting simula natin? Ayon po sa ating binasa kanina, bilang isang soldiers, bilang isang farmer, and bilang isang athlete, kailangan natin magkaroon o magsimula sa kaisipan natin patungkol sa 3 days po. Now, bata pa po ako, naririnig ko na yung 3 days. And dati po sa simbahan namin, isi-send mo talaga sa GCO, what's your 3 days? Diba? So kami minsan, gina-joke na lang namin, sige magbabasa ako ng Bible kahit isang verse. Kasi na ang yung mga pastor, they are so aware na yung salita ng Diyos, araw-araw po, ay pinaka-importante. So wag po natin gawing parang, sige pag may oras, honestly may oras po talaga tayo. Na, sabi nga nila, wag mong hanapan ng oras, gawan mo siya ng oras. Kasi pag hanapan mo, lahat po tayo talaga ay busy. Hindi po mapagkakailan na busy po tayo, pero importante po na hindi tayo mawawalan ng salita ng Diyos araw-araw. So hindi po kami magsasawa na mag-remind po about sa bagay na ito. And then, habang tayo ay nagkakaroon ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng panalangin, tayo ay nagkakaroon ng realization sa mga bagay na minsan hindi pa natin alam. Magkakaroon tayo ng realization sa mga bagay na hindi pa natin kayang gawin. And magkakaroon tayo ng realization sa mga bagay na hindi nagwo-work sa buhay natin. Meron ba kayong mga situation na sa tingin nyo, kahit ilang beses ko lang gawin to, kahit ilang beses ko lang isipin to, parang yung bagay na to is hindi talaga siya nagwo-work para sa akin. So, pag nag-start tayo sa mindset natin about Word of God today, prayer today, evangelism today, marirealize natin na may mga bagay po talaga na hindi nag-work out. No? Kaya ang sabi po ni Reverend Q about this, yung mga bagay na sa tingin nyo is sobrang gamay nyo na, nag-work na sa buhay nyo, ang gagawin nyo is you have to pray doon naman sa mga bagay na hindi nag-work. Yung mga bagay, yung mga situation na palaging hindi pabor sa inyo, kailangan nyo ding simulan na magsimula sa bagay na yun. So, kumbaga, sabi nga nila, kung hindi mo alam yung isang bagay, kailangan mo siyang aralin. Kung may skills na gusto mong gawin, kailangan mo siyang simulan. Kasi
yung bagay na yun, hindi pwedeng magstay lang sa isip natin. Kailangan natin yung simulan. So yung mga bagay na alam natin, huwag naman natin kalimutan. I-ano lang natin, kumbaga enhance lang natin. Pero at the same time, i-discover natin yung mga bagay na hindi nag-workout. And kailangan na natin yung simulan. So ano pa? Pag nakapag-decide na tayo and then nilagay na natin yun into action. Diba? Kasi una sa mind natin, pangalawa, i-execute na natin, ipuput na natin ito sa action. So ano mangyayari sa'yo? Maintindihan mo yung mga bagay, yung blessing of nobody. So may time talaga na may experience natin na wala tayong kasama. No, kung wala tayong kadamay. May time talaga na sa tingin natin, walang tutulong sa atin. And then na-experience nyo na ba yung ganung scenario? Na parang wala namang tutulong sa akin, hindi na lang ako magsasabi. Wala namang makakaintindi sa akin, hindi na lang ako magsasabi. Diba? So may mga ganun pong sitwasyon. Not because ayaw nila, no, not because self-centered sila, possible kasi na sila mismo nandun din sa parehas na situation. Diba? So, may mga ganun pong scenario. Possible kasi na sila mismo limitado rin yung kanilang situation. So, ano yung gagawin natin? Kailangan natin ma-enjoy yung pagpapala ng nobody. Yung nobody walang tutulong sa atin at maging kasagutan natin yun. Anong sabi dyan sa 2 Timothy 4:16 hanggang 17? At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them, but the Lord stood at my side and gave me strength. Amen. So ito pong salita na ito po'y naisulat ni Pablo kay Timothy nung siya po ay nakakulong. So ang paalala niya kay Timothy, naranasan ko na yung sitwasyon na nobody, walang tumutulong sa akin. Naranasan ko na yung sitwasyon na nothing, walang tumutulong sa akin. Pero sa dulo, ang sabi niya dyan, but the Lord stood at my side and gave me strength. Ano pong ibig sabihin ito? Dapat po tayo ay manatili or yung tinatawag pong stand firm. Manatili tayong nakatayo sa ating pananampalataya. Manatili tayong tapat sa ating pananampalataya hanggang sa dulo. No, hanggang sa dulo, hanggang mawalan tayo ng hininga, hanggang sa huling hininga natin, manatili tayo tapat sa ating pananampalataya. And marirealize natin na ang Diyos hindi tayo iniwan, ni hindi tayo pinabayaan. Ibig sabihin nun, na marirealize natin na yung highest power of all ay nag-guide sa atin. Kagaya ng nangyari kay Pablo, kaya naisulat niya po itong bagay na ito. No, na-experience niya po yung situation, darkest situation ng buhay niya. Kaya nagbigay siya ng paalala sa mga anak ng Diyos, lalong-lalo na po kay Timothy. Si Timothy po kasi yung disciple niya. So, ni-remind niya si Timothy. So, ganun din po, na-remind din natin yung ating sarili, i-remind din natin yung mga tao sa paligid natin na there will be a nobody situation. There will be a nothing na situation, yung walang-wala ka na. Pero ang Diyos yung tatayo para sa iyo. 2 Corinthians 6:10, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. So, paano mo marirealize na wala naman ako pero sa ating mga anak ng Diyos, yung ganung sitwasyon is having everything. Having everything. Yung mga bagay na hindi man nakikita ng dalawang mata natin, meron tayo. That's everything. And ano pa yung sinasabi sa
2 Corinthians 4, 8 to 9. Ito po yung kantang Yes Lord na to. Trading Sorrow. Sabi dyan, we are hard pressed on every side but not crushed. Perplexed but not despair. Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. Amen. Diba? So sa Tagalog, kabi-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupi. Kung minsan nababagabag kami, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusid kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nahilulugmok. So, ganun din po. Minsan, napapatumba tayo ng kaaway, pero hindi tayo lubusang gumagapang. Tumatayo pa rin tayo. Amen? Amen. So, bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan para pagtagumpayan po yung lahat ng bagay. So, wag po natin i-avoid yung mga situation of nobody, yung situation of nothing, wag natin yung i-avoid. Kasi doon po darating na ma-experience natin yung blessing of Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Yung nobody, magiging everybody. Yung nothing, magiging everything. Amen. Amen. So, may message po. Ito, we talked about this last week. No? So, it's just more of a reminder po. Yung 3, concentration. Day, morning, day, and night. So, paano tayo magsisimula sa bagay na ito? Ewan ko kung, I think ilang beses na natin itong na-message kung sinisimulan na natin. So, I understand na mahirap po talaga itong simulan kasi ano ba yung tatlong beses talaga kami mananalangin sa isang araw. Gawin na lang natin yung inspiration siguro yung mga Muslim. Diba? They are praying 5 times. Very consistent. Kumbaga, non-stop. So, dito po we are encouraged na gawin po natin yung 3 concentration. Yung prayer that revives, prayer that change, and prayer that find answer. Diba sa umaga, i-revive natin yung ating lakas. For sure, na-experience yun na pag umaga, parang ayaw niyong bumangon. Parang ang sarap mag-extend ng tulog, kaya lang iniisip mo, ang dami kong gagawin eh. Ang daming pending, ang daming nakaabang na gagawin. So, paano na to? Diba? Paano na to? Ako minsan po gusto ko pong mag-extend ng tulog, kaya lang yung nanay ko wala po kasi kasama. So, kailangan ko po talaga gumising ng maaga. Pupunta po ako doon ng maaga. Buti po hindi po nagkakasakit. Salamat po sa Diyos. Diba? So, ganun po. You have to pray for a new strength. And yung day, you have to pray for change. Anong ibig sabihin nun? Lahat po nang na-encounter nyo, no, pag nakita nyo yung tawag nyo namang ipag-pray, sana magbago na to. Hindi gano'n. Na i-convert nyo, ipag-pray nyo yung tao na to. No? Yung naiisip mo na sitwasyon, naiisip mo na mga bagay, yung worries mo, yung anxiety mo, yung pera na problema sa pera, i-change mo siya sa prayer. Kaya siguro nananatili siyang problema kasi tayo din yung gumagawa ng way para mag-stay siya sa problem. Diba? And then, pagdating naman ng gabi, dun sa buong araw mo, kailangan mong i-confirm ano ba yung mga kasagutan na tinanggap mo. Count your blessing in a simple way. Diba sabi nga, count your blessing, not your problem. Na pag binilang mo yung blessing mo sa isang araw, tingnan mo, hindi ka na magiging negative. Pag binilang mo. Yung paghinga mo pa lang sa isang araw, yung nagising ka pa lang, it's a blessing eh. Yung wala ka pa lang sakit, it's a blessing eh. Diba nabanggit ko last time, sa sobrang dami mong problema, pero pag nagkasakit ka, isa na lang yung problema mo. Yung health mo na lang. Hindi mo naisipin yung study mo. Hindi mo naisipin yung kung sino man yung iniisip mo na problema. Pag nagkasakit ka, isa na lang talaga yung problema mo. Yung bumalik yung lakas mo. Tsaka mo naisipin yung ibang bagay. So, ganun po. We have to confirm yung mga kasagutan pagdating naman ng gabi. So, I hope this will encourage us na simulan ulit yung 3 concentration.
creation. Amen? And ano yung mangyayari? Ibibuild tayo ng Diyos bilang isang bartisan. So, habang ginagawa natin yung tree concentration, para tayo nagdadagdag ng blocks. Di ba pag sa isang bahay, nagdadagdag ka ng hollow blocks hanggang sa mabuo yung matibay na bahay. So, ganun din po. Whenever we do yung tree concentration, morning, day, and night, nagdadagdag tayo ng hollow blocks hanggang mabuo yung bartisan sa atin. And stable bartisan cannot be shaken. Hindi ito matutumba. And magkakaroon tayo ng nature of being a guidepost. Magiging natural na lang po sa atin yung pagiging guidepost. Amen. And ano ba? Number 2, 3, settings. So, ngayon magkakaroon tayo ng edit na tinatawag na edit. Yung edit the Word of God. Hindi ko po sinasabing baguhin niyo yung salita ng Diyos, baguhin natin yung Biblia. Masama po yun. Na kasalanan po na babaguhin natin yung Biblia. So ano pong gagawin natin? No, hindi po tayo pwede na lalabas tayo outside the Word of God, outside the Bible. Mali po yun. No, ang gagawin natin is, gawin natin siya more of personal. More of, i-arrange natin siya, i-organize natin yung Word of God na nare-receive natin. Kagaya po ng pulpit message. No, I hope yung iba nagte-take note. So, I'm waiting lang dun sa mga notebook. I'm praying na magkaroon tayo ng notebook talaga na nagsusulat. Alam ko naman yung iba nagsusulat, yung iba nagte-take ng picture, but more of personal pa rin kung nagsusulat. No? Sa darakbang nasanay talaga kami na nagsusulat. No? Kaya yung mga simbahan nila pastor sa Korea, laging may table. May table din po tayo dito before eh. Kasi ang gusto talaga ni Sanim, nagsusulat tayo. Ako na lang po yung nagpatanggal eh. Medyo matagal po yun bago ko nasabi na wag na lang kasi ang sikip. So parang gusto ko talaga pala. But anyway, we still encourage you na mag-notes. No? Kasi si Satan ano yan eh. Sobrang galing ng strategy niya. Paglabas natin dito, wala na. Bawas na hanggang pagdating natin ng bahay, 10% na lang. Diba? Tapos may problem pa sa bahay, wala na, 0 na lang. Diba? So we have to be very strategic din, kagaya ni Satan, na makip natin yung salita ng Diyos more of personal way. More of personal. Hindi yung, kung ano yung sinabi ko, ganun din yung dapat. Hindi. Dapat may sarili kayong kasagutan na nanggagaling sa pulpit message, sa mga mensahe na tinatanggap natin. So, I encourage next time kapag may mga notebook daw na dumating from Korea. So, I think it's a sign na mag-note na. Kahit iba na lang natin dito. Last time si Adrian nagsusulat. Before naman nagsusulat ng iba sa cellphone nga lang. So, mas better lang talaga. So, anong mangyayari? Darating tayo sa point na yung first resources natin is the Word of God na lang. Of course, we have a lot of resources na pwede nating makatulong sa atin. But if ma-practice natin yung mag-organize ng salita ng Diyos, darating tayo sa point na ito na yung uunahin ko palagi. And then, hindi pa priority na natin yung salita ng Diyos. Anong sabi dito sa 2 Timothy 3:16? All scripture is breathed out of by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. Amen. So profitable, ibig sabihin, kapaki-pakinabang po ang salita ng Diyos. And then 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So pag pinangahawakan natin ang salita ng Diyos, wala na tayong dapat ikahiya. Huwag natin ikahiya yung salita ng Diyos. Lagi itong sinasabi sa mga taga-Biaswag na tawag dito, huwag kayong mahiya na nagkakaroon kayo ng salita ng Diyos. Dapat yun yung bagay
na pinaka-proud ka. Kasi ang mundo po ngayon, ginagawa niya yung corny. No? Ginagawa niya parang nakakahiya pag napunta ka sa simbahan, nag-worship ka, parang dating tuloy ng tao, uy, si ano, holy na. Banal-banal. Dapat proud tayo pag tinawag tayong banal. Mag-thank you tayo. Diba? Uy, si Brent, banal yan. Thank you. Diba? Uy, si Paco, banal-banal yan. Thank you. Ganon. So, wag po natin ikahiya kasi yun naman talaga tayo eh. Yun naman talaga yung gusto ng Diyos sa atin is maging holy. And ano sabi sa Romans 10:17? Ito po, mahalaga po itong word na to. So, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Paano natin mapapalakas yung ating faith? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ewan ko kung lumalakas yung faith natin sa ibang bagay, pero pag lumakas yung faith mo sa ibang bagay, may problem po. Na dapat po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Napakalaga po niya. And ano pa po? We also need to avoid yung mga books na banggit po ni Reverend Yu na there's so many books. Of course, makakatulong po sa atin yung magbasa ng books. In reality, ginagawa po natin yung mini library dito. Yung mga bata, pag hindi pa nag-start, matik na yan, kukuha na sila ng books, magbabasa hanggang mag-start yung children worship. Importante po yan, pero dapat po natin pag-aralan yung mga bata, mga bagay na binabasa din natin. Si Reverend Yu, ang sabi niya, tinitignan niya agad yung author and yung tungkol doon sa nagsulat bago niya basahin yung isang book. Pag nakita niya na yung isang libro ay may related sa tinatawag po nating Freemason, New Age movement, yung mga dark culture na mga books, hindi niya na po yung binabasa. Hindi niya na po sinisimulan. So, sa ating mga renat, importante po na maging masuri din tayo sa mga bagay na binabasa natin. Even yung mga pinapanood natin, even yung nire-research natin, ako po, nare-research din naman po ako sa Google, pero tinitignan ko po yung sa baba about the author para alam ko kung reliable ba yung binabasa ko. Kasi ma-influensyahan ka niyan, whether you like it or not, lalo kung ang sarap niyang basahin, ang ganda ng message, ang ganda ng sinasabi ng binabasa natin, ay tama to, gagayahin ko to. Pero hindi mo pala alam, hindi pala talaga tama yung mga binabasa natin. So, it's important na maging standard pa rin natin po yung Biblia. Yun po yung important standard natin. And ano pa po? God will help us to realize yung plan. Balik ka lang. Sa itaas. Ayan. So, plan. So, we have to realize naman yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, I don't know kung paano nyo naiisip yung plano ng Diyos sa buhay nyo or paano siya binibigay sa inyo ng Diyos. Pero, one of the best way na tanggapin yung plano ng Diyos sa buhay nyo is sa pamamagitan ng prayer. So, if you don't have prayer or nag-struggle ka mag-pray, mag-struggle ka din ma-discover yung plan ng Diyos sa buhay mo. And last, yung tinatawag nating design. So, ano pong ibig sabihin ng design? Ito po yung end goal. Diba? Ito yung end goal natin. Ito yung final destination. May nakanood na ba ng final destination? Yung bago. Diba? So, ba tayo, yung final destination, sabi sa kinanta natin kanina, diba? This is our final destination. Is yung evangelism. Nabanggit ni Reverend Yu na kung yung pag-aaral mo, yung trabaho mo, yung business mo is nothing to do with evangelism, hindi siya complete success. It can be called failure. If it's not related, if it's parang sarili mo lang talaga, or let's say more of mga remnant kasi ang goal nila is to have the family, wala naman pong masama. Ganun din po ako nung kabataan ko pa. Pero dapat yung study mo, yung trabaho mo, or yung business mo, it's something to do with evangelism. Or something to do na makakatulong sa mga
remnants. Bakit ba ako nag-aaral? Kasi inaano ko yung skills ko para mas maka-help ako sa remnant. No, pwede kang magturo, anything that you can do for the remnants na magamit mo yung mga resources mo, including your studies. Yun po yung ating end goal. And last na po, yung 3 answers. So, we are familiar na rin po dito. We have to discover po yung tatlong kasagutan about this. Kung hindi po natin ito marirealize, we are in trouble po. Meron po tayong problem. So, ano pong ibig sabihin yan? Lahat ng problema ay magiging kasagutan sa atin. 3 answers, yung word na ginamit yan. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen. So, kung may pagsubok ka, ibig sabihin, kaya mo. Na pag di mo kinaya, possible na deceive ka ni Satan. But pag binigyan ka ng pagsubok ng Diyos, 100% bibigyan ka rin niya ng lakas to overcome. Amen. Ayun po. And last na po, yung fear, yung conflict, magiging renewal, yung crisis, magiging opportunity. So, nawa ma-discover natin ito palagi. When problem comes, when crisis comes, when conflict comes, we have to discover as renewal, re-answer, and recreation. And for our conclusion po, ayan, so we need to have a preparation. So, ngayon ba, ano ba yung mga bagay na pinaghahandaan nyo? Ano yung bagay na, ano bang gagawin ko sa mga susunod na araw? Dapat may mga bagay po tayong pinaghahandaan in the future, na magagamit natin sa future. Hindi tayo pwedeng go with the flow palagi. No? Nabanggit ko last time, we need to go to the flow ng Word of God. Pero hindi tayo pwedeng mag-flow sa ginagawa ng mundong ito. So sabi dyan, magkaroon tayo ng sense of expertise. Saan ba ako magaling? Saan ba ako may talent? Saan ba ako masaya? Yun yung gawin mong expertise. Ano ba? Sense of feel. Siyempre, hindi tayo pwedeng nakaupo lang palagi. May tawag po din ng sitting ministry. Kailangan magkaroon, ipag-pray din natin na bigyan ako ng Panginoon ng feel na kung saan magagamit ko yung aking expertise. And sense of future. So, isipin na natin yung future natin ngayon pala. Amen. So, ano pa? Let's read one more time po yung verse natin sa 2 Timothy 2 hanggang 7. Let's read po. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakahayang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap ng tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalahan ang isang manlalaro kung hindi siya maglalaro ayon sa alintuntunin. Ang magsasakang nagtatrabaho ng mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa inyo upang paunawa sa inyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Amen. So, tinawag po tayo ng Diyos bilang mga athlete, manlalaro, tapat na manlalaro. So, kung hindi ka tapat na naglalaro, hindi ka pwedeng makakuha ng trophy or award. So, ikaw naman ay isang soldier. Anong sabi dyan? Ang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal.
For example, si Sir Kenneth or si Aubrey, in the next few years magiging police, hindi nyo naman pwedeng pakialaman yung mga ibang course. Diba? Hindi ka pwedeng makialam sa bagay na wala ka namang kinalaman. So, you have to enhance your expertise. So, ganun din po yung pagkatawag sa atin ng Diyos. No? Ganun din po. We need to be a soldier, farmer, athlete of Christ for our future. No? So, we have to prepare for this and we have to discern and i-discover po ito 300%. Ayun, tatlong 100%. Amen po. So, kami mga adult, sige po, consider ko na po yung sarili ko as adult. Tawag doon, naniniwala kami na yung future, yung mga remnant is more of talented. More talented, more expert, more intelligent. Di ba? Buti ako naabutan ko pa yung tawag doon, naabutan ko. May alam ako sa computer kahit pa paano eh. Pero ang lawak na ng computer ngayon na mas marami na kayong alam. Salamat sa Diyos kasi naabutan ko yung kahit basic, yung mga documents, mga files. Pero mas marami na ngayon na hindi na ako makarelate. So, yung mga bagay ngayon sa taong 2030, sabi sa message, from 2030 hanggang 2080, it's gonna be a disaster year. Hindi naman sa natatakot, pero isa-isa na mawawala yung mga faith ng mga tao. Isa-isa na silang manghihina yung pananampalataya. Mas marami ng deception, mas marami ng darkness culture yung may encounter sa mundo from this year. So yung mga aabot ng 2030, abot pa naman ako, I guess, hanggang 2018. So you need to prepare na yun pala. Now, you have to listen yung mga mensahe. So pagdating ng mga bagay na yun, well prepared po tayo. Amen. So let's all stand po and let's pray po. Yes. So ngayon po, let's pray na simulan na ng Diyos yung ating concentration. Hindi ko naman sinabing gawin natin inspiration ng Muslim, pero yes, they pray for 5 times a day. Now, from today, let's have a mindset of being a farmer, being a soldier, and being an athlete. Now, so that God will use us in the future. And this time, if nandun ka sa sitwasyon of nothing, sitwasyon of nobody, so you have to pray, Lord, gawin mo tong everything, gawin mo tong everybody na blessing. No? So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa importanteng mensahe nito. Thank you for calling us to be a farmer, to be a soldier, to be an athlete, to be a summit, and to be a remnant, Panginoon. Thank you for calling us, Lord, and for reminding us na from today, we need to prepare ourselves. Even though we are nothing, even though wala po kaming kasama, wala pong tutulong sa amin, you have to be with us, Lord, and we need to stand and arise sa darkness years, sa darkness age, Panginoon. And thank you for helping us na masimulan po yung 3 concentration, yung prayer po sa morning, yung prayer sa buong araw, and to confirm yung mga kasagutan sa pamamagitan po ng aming panalangin sa gabi, Panginoon. Once again, Lord God, maraming salamat po because we are reminded na yung salita mo, yung panalangin at yung pag-ebanghelyo, yung aming goal sa aming buhay. Lord, may you help us to realize yung aming sense of expertise, sense of field, and sense of future. Ito po ang aming nalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.